Top 5 pinakamabibigat na krimen sa Pilipinas. Sa kasaysayan ng Pilipinas, may mga krimen na hindi lang nag-iwan ng takot, kundi nagbukas din ng malalalim na tanong tungkol sa hustisya, kapangyarihan, at seguridad. Sa video na ito, tatalakayin natin ang top 5 pinakanakakagimbal at pinakakontrobersyal na krimen sa bansa. Number 5. Sarmenta Gomez Case, Calawan, Laguna, June 28, 1993. Isa sa pinakanakakagulat na kaso sa bansa ay ang pagkidnap at brutal na pagpatay kina Eileen Sarmenta at Alan Gomez. Sangkot sa krimen si dating Calawan Mayor Antonio Sanchez kasama ang kanyang mga tauhan. Ayon sa mga testimonya sa korte, ang mga biktima ay dinukot at dinala sa isang liblib na lugar kung saan sila ay pinahirapan at pinaslang. Si Eileen Sarmenta, isang estudyante ng UP Los Baños, ay naging simbolo ng galit ng publiko laban sa abuso ng kapangyarihan. Noong 1995, si Sanchez ay nahatulan ng multiple life sentences na kalaunan ay kinumpirma ng Korte Suprema, isang kaso na nagpakita kung gaano kalala ang maaaring mangyari kapag ang kapangyarihan ay ginamit sa maling paraan. Number 4. Chiong Sisters Case, Cebu City, July 16, 1997. Dalawang magkapatid na sina Marijoy at Jacqueline Chiong ang nawala matapos umalis para maglakad at mag-shopping. Matapos ang investigasyon, natagpuan ang bangkay ni Marijoy sa isang bangin, habang si Jacqueline ay hindi na natagpuan. Ang kaso ay humantong sa convictions ng ilang mga suspek noong huling bahagi ng 1990s. Ngunit sa paglipas ng panahon, naging isa ito sa pinaka-kontrobersyal na kaso sa bansa dahil sa mga alegasyon ng hindi pantay na investigasyon, questionable testimonies, at legal debates. Hanggang ngayon, nananatili itong isang kaso na pinagdedebatehan ng publiko. Number 3. Ozone Disco Fire, Quezon City, March 18, 1996. Isang gabi ng selebrasyon ng mga graduating students ang nauwi sa trahedya sa Ozone Disco. Dahil sa sobrang dami ng tao, kakulangan sa safety measures, at mga nakasarang exits, mabilis kumalat ang apoy at usok sa loob ng gusali. Umabot sa 162 katao ang nasawi, karamihan ay kabataan na hindi na nakalabas. Ang insidenteng ito ay naging wake-up call para sa mas mahigpit na fire safety regulations sa Pilipinas. Number 2. Vizconde Massacre, Parañaque, June 30, 1991. Isang pamilya ang natagpo ang brutal na pinaslang sa loob mismo ng kanilang tahanan. Si Estrelita Vizconde at ang kanyang mga anak na sina Carmela at Jennifer ay naging biktima ng isa sa pinakakilalang krimen sa bansa. Ang kaso ay dumaan sa maraming trial, conviction at kalaunan ay acquittal ng Korte Suprema noong 2010 dahilan kung bakit nananatili itong controversial hanggang ngayon. Hanggang sa kasalukuyan, isa pa rin itong halimbawa ng isang kaso na nagpapakita kung gaano kahirap ang paghahanap ng ganap na hustisya. Number 1. Maguindanao Massacre, Ampatuan, Maguindanao, November 23, 2009. Ito ang itinuturing na pinakamadugong political massacre sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Isang convoy na may kasamang mga mamamahayag, abogado, at supporters ng isang political candidate ang hinarang at inatake. Umabot sa 58 katao ang pinaslang kabilang ang 32 journalists. Ginagawa itong isa sa pinakamalalang pag-atake sa media sa buong mundo. Itinuturong responsable ang makapangyarihang Ampatuan Clan. Noong 2019, nagkaroon ng malaking conviction sa kaso matapos ang maraming taon ng paglilitis. Ang mga kasong ito ay hindi lang simpleng krimen. Ito ay mga paalala ng katotohanan, kapangyarihan at kahalagahan ng hustisya. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at mag-comment kung anong kaso ang gusto mong i-feature natin sa susunod.